Tahimik ang gabi sa kampo militar sa bayan ng Santa Clementina, ngunit sa loob ng tanggapan ng komandante ay may tensyon na bumabalot sa hangin. Isang lihim na ulat ang dumating mula sa mga tanod ng pamahalaan. May grupong rebeldeng lumilitaw sa malalayong baryo, at ang mga kababayan ay natatakot na. Ngunit higit pa sa pagiging rebelde ang ipinag-aalala ng mga tao. Ang pinuno raw nito ay isang mangkukulam na may makapangyarihang anting-anting. Hindi tinatablan ng kahit anong bala, hindi natitinag sa sugat, at sinasabing kayang paslangin ang sinumang sumalungat sa kanyang kagustuhan sa pamamagitan lamang ng bulong at gayuma. Ang lalaking ito ay kilala sa ngalan na Kalampog, dating albularyong itinakwil ng kanyang mga guro dahil sa paggamit ng itim na mahika. Ngayoy nagtayo ng sariling kilusan at pinamumunuan ang isang hukbo ng mga rebelde at bandido. Hindi lang ito pangkaraniwang labanan. Ito'y tila bangunggot na bumangon mula sa kalaliman ng kabundukan. "Sir, ako na po ang bahala sa operasyong yan," madiing sambit ni Sargento. Arman de Castro, ang pinakamatapang na sundalo sa rehiyon, habang nakatindig sa harap ng kanyang komandante. Matikas ang katawan, may tikas ng isang mandirigma, at may pusong handang magsakripisyo para sa bayan. "Tiyak ka ba, Arman? Hindi ito ordinaryong operasyon. Kung totoo ang mga ulat, hindi lang baril at taktika ang kakailanganin natin rito. May kababalaghan sa likod ng pangyayaring ito," babala ng komandante. "Kung ang kabundukan ay may dilim, marapat lang na may ilaw na pumunit dito," sagot ni Arman. Tila may lalim ang kanyang tinig. Sa paanan ng kabundukan ng Pulang Lupa, sinimulan ni Arman ang kanyang operasyon kasama ang 5 piling sundalo. Umakyat sila sa mapanganib na daan, nilusong ang ilog at tinahak ang makakapal na gubat. Ngunit habang papalapit sila sa itaas, unti-unting nawawala ang kanilang mga signal at kompas. May kakaibang kabihatan sa hangin. Tila sinisidlan ng lihim at kapangyarihan ang kahubatan. "Sir, parang may mga matang nakamasid sa tin," bulong ni Private Manrique. Nanginginig ang tinig. May nararamdaman silang presensyang hindi nila maipaliwanag. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang may sumiklab na usok sa gitna ng daan. Isa-isang nawala ang kanyang mga kasamahan, nilamon ng madilim na alon ng alikabok at sihaw. Naramdaman ni Arman ang bigat sa kanyang katawan. Parang may puwersang tumutulak sa kanya pababa, hanggang sa nawalan siya ng malay. Pagkamulat ni Arman, siya ay nasa isang kuweba, napapalibutan ng liwanag ng mga lumilipad na alitaptap, at sa kanyang harapan ay isang maliit ngunit malaanghel na nilalang, isang diwata, at halatang buntis. "Matapang kang nilalang, ngunit hindi sapat ang tapang para talunin ang kasamaan sa bundok na ito," wika ng diwata sa malamyos ngunit makapangyarihang tinig. "Sino ka? Anong nangyari sa mga kasamahan ko?" tanong ni Arman, pilit bumabangon. "Ako si Dayang Magayon, diwata ng kalikasan at tagapagbantay ng Pulang Lupa. Ako ay naglilihi sa anak na magtataglay ng kapangyarihang kayang labanan si Kalampog. Ngunit habang ako'y marupok at nagdadalang tao, kailangan ko ng tagapagtanggol. At ikaw ang napili ng kalikasan." Nagulumihanan si Arman ngunit dama niya ang katotohanan sa sinasabi ng diwata. Ang init sa kanyang dibdib ay tila sinisilaban ng adhikain. "Kung kailangan kong lumaban hindi lang para sa bayan kundi para sa liwanag na isisilang mo, gagawin ko," tugon niya. Ngumiti ang diwata. "Bibigyan kita ng kalakasan ng kalikasan. Ngunit sa bawat kapangyarihang ipagkakaloob ko, kapalit nito ang bahagi ng iyong pagkatao." At sa isang iglap, dumikit ang palad ng diwata sa kanyang noo at naramdaman ni Arman ang bugso ng enerhiya, kakaibang init, halimuyak ng lupa at hangin, at tibok ng gubat na tila sinanib sa kanyang katawan. Mula sa isang karaniwang sundalo, si Arman ngayon ay tagapagdala ng sinaunang lakas. Ngunit sa di kalayuan, isang matang puno ng galit at itim na anino ang nagmamasid. Si Kalampog, sa gitna ng kanyang madilim na altar, ay nakaramdam ng kakaibang bagabag. May nakialam, may bagong lakas sa bundok,
Kailangang alisin bago pa ito maging banta. Sa unang sinag ng araw, ginising si Arman ng malambot na tinig. Sa kuweba ng mga alitap-tap, nasa tabi pa rin niya ang diwata, si Dayang Magayon, nakasuot ng telang yari sa hibla ng mga bulaklak at ang kanyang tiyan ay bahagyang lumaki na. "Handa ka na bang lumaban?" tanong ng diwata habang hawak ang isang lumang punyal na yari sa ginintuang kahoy at nililok ng sinaunang baybayin. "Kahit walang sandata, lalaban ako para sa kapayapaan," sagot ni Arman, sabay tayo at pagsaludo. Ngunit ngumiti ang diwata. "Ang lakas mo ngayon ay higit pa sa bala at punyal. Ibinuhos ko sa iyo ang lakas ng 4 na elemento, hangin, lupa, apoy at tubig. Sa panahon ng pangangailangan, mararamdaman mo ito. Ngunit kailangan mong linisin ang puso mo sa galit. Dahil kung ikaw ay mapusok, ang kapangyarihan mo'y maaaring bumalik sa iyo." Tumango si Arman. "Anong nangyari sa mga kasama ko? Buhay pa ba sila?" Pinatulog sila ng engkanto ng bundok upang mailigtas sa kapahamakan. Ngunit ngayon ay bihag na sila ng mga tauhan ni Kalampog. Gagawin silang alay upang palakasin ang kanyang anting-anting. Napuno ng galit ang dibdib ni Arman, ngunit agad siyang kumalma. Hindi ito ang panahong magpadala sa damdamin. "Gagawin ko ang lahat para mailigtas sila." Samantala, sa kampo ni Kalampog, sa isang lihim na kuweba sa taas ng pulang lupa, nakapalibot ang kanyang mga tagasunod, mga rebeldeng nahulog sa kasakiman at ilang nilalang na hindi na tao, kundi mga nilikhang pinagsama ng itim na salamangka at alindog ng kapangyarihan. Sa gitna nila, nakatayo si Kalampog, matandang lalaking may kulubot na balat, ngunit may mata ng isang halimaw at isang anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg, isang itim na mutya na kumikislap kapag may dugo sa paligid. Nararamdaman ko ang lakas na sumanib sa isang sundalo. Diwata ang pinanggalingan. Ibig sabihin, ang mga espiritu ng kalikasan ay gumagalaw na. Anya habang sinisindihan ang isa pang itim na kandila. "Guro," sambit ng isang tauhan niyang mangkukulam, "ano ang ating gagawin? Kailangan natin ang puso ng sanggol sa sinapupunan ng diwatang iyon. Kapag sumanib ang kanyang kapangyarihan sa itim na mutya, wala nang makakatalo sa atin. Kahit ang langit ay luluhod sa ating anino, sa gubat ng sagingan at kawayanan." Tinahak ni Arman ang daan patungong hilagang bahagi ng bundok. Gabay niya ang pakiramdam at direksyong inilagay ng diwata sa kanyang diwa. Sa bawat hakbang niya, lumalalim ang koneksyon niya sa kalikasan. Naririnig niya ang mga ibon na tila nagbibigay babala. Nararamdaman niya ang panginginig ng lupa tuwing may panganib. At sa bawat hampas ng hangin, tila may bulong ng paalala. Bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin sa kanyang batok. Tumigil siya. Mula sa likuran, isang nilalang na hindi niya inaasahan ang sumulpot. Isang matandang babae na putol ang isang paa, ngunit nakalulutang sa ere, may hawak na baston na may bungo sa dulo. "Hindi ka makakaraan, sundalo," wika nito sa tinig na tila basag na bubog. "Hindi ako naghahanap ng away, ngunit kung kailangan, di ako uurong." Umikot ang baston ng matanda at biglang bumalot ang itim na usok sa paligid. Tumakbo si Arman at sa kanyang instinct, inilapat niya ang palad sa lupa. Bigla itong kumulog at isang pader ng putik ang umalsa, tumama sa matanda at nagpahandusay dito. Nang magising ang matanda, tila naglaho na ang usok. Umiiyak ito. "Hindi ko ito ginusto. Akala ko'y makakakuha ako ng gantimpala mula kay Kalampog. Ngunit niloko niya ako. Kunin mo ito, sundalo." Iniabot ng matanda ang isang agimat na puting bato. Pinaniniwala ang tagabalanse ng lakas ng itim na mutya. Sa gabi, muling bumalik si Arman sa kuweba ng diwata. "Nakakuha ako ng agimat laban sa itim na mutya," aniya. "Ngunit kailangan ko pa ring iligtas ang mga kasamahan ko." Ang diwata ay tahimik, nakatingin sa bituin. "Ang agimat na hawak mo ay isang susi, ngunit hindi sapat. Kailangan mo ng 3 bagay upang mapantayan ang itim na anting-anting ni Kalampog. Ang dugo ng gubat, ang balahibo ng Haring Agila, at ang luha ng ulap."
Lahat ng ito'y nasa paligid ng bundok. Ngunit bawat isa'y may bantay at hindi basta-basta ibinibigay. Nagpakatatag si Arman. Hahanapin ko ang tatlong iyon kahit gaano kahirap. Hindi lang para sa mga kasama ko, kundi para sa darating mong anak at para sa kaligtasan ng buong bayan. Madilim pa ang paligid nang umalis si Arman mula sa kuweba ng Diwata. Bitbit niya ang bagong agimat, ang puting bato ng balanse, nakasabit sa kanyang leeg. Sa kanyang balikat ay nakasukbit ang lumang punyal na bigay ni Dayang Magayon, at sa kanyang puso ay baon ng panata. Iligtas ang mga bihag, sirain ang anting-anting ng kadiliman, at itaguyod ang liwanag ng bayan. Unang hakbang niya ay hanapin ang tinatawag na dugo ng gubat, isang likidong sinasabing tumutulo lamang mula sa punong inang kalikasan, ang pinakamatandang puno sa buong pulang lupa. Ayon sa Diwata, ito ay pinagmumulan ng orihinal na kapangyarihan ng kalikasan, at ang sinumang makakakuha nito ay magkakaroon ng kakayahang saktan ang mga nilalang na hindi tinatablan ng karaniwang armas. Ngunit ang puno ay bantay sarado ng isang halimaw, isang dambuhalang nilalang na tinatawag na Kaluyon, isang dating tagapangalaga ng gubat na isinumpa ng mga mangkukulam upang maging halimaw sapagkat tinanggihan nitong ituro ang landas kay Kalampog noon. Sa gitna ng gubat, tila may sariling buhay ang paligid habang papalalim si Arman sa gubat. Ang mga dahon ay kumakapit sa kanyang braso, ang mga ugat ay kumikilos na parang may pag-iingat, at ang mga ibon ay hindi kumakanta. Katahimikang puno ng tensyon ang bumabalot sa kanya. Biglang huminto si Arman sa harap ng isang matandang puno. Napakalaki nito, at ang katawan ay tila inukit ng panahon. Mula sa isang siwang sa pinakaugat may tumutulong pulang likido, hindi dugo ng hayop, kundi isang mahiwagang likido na tila sinag ng araw na may halong dugo ng mga ninuno. Ito na ang dugo ng gubat. Ngunit bago niya ito makuha, dumagundong ang lupa. Mula sa paligid, lumabas ang isang dambuhalang nilalang. May katawan ng hayop, mukha ng tao, at mata ng mga bato. Sa bawat yapak nito, nagkakabitak-bitak ang lupa. Walang sino mang makalalapit sa inang kalikasan. Sigaw ng nilalang. Lahat ng nagnanais ay nanlilimahid sa kasakiman. Hindi umatras si Arman. Tumayo siya ng matatag kahit nanginginig ang kanyang kalamnan. Hindi ako nagnanais ng kapangyarihan para sa sarili. Ako'y isang mandirigma na magtatanggol sa liwanag, at ako'y pinili ng Diwata upang tipunin ang lakas na tutumbas sa kadiliman. Nagngit-ngit si Kaluyon. Lahat sila ay nagsasabing para sa kabutihan. Ngunit lahat ay bumaliktad sa huli. Ang labanan. Hinugot ni Arman ang kanyang punyal. Sa sandaling iyon, napansin niyang kumislap ang punyal, tila tinatanggap ng kalikasan ang kanyang tapang. Sumugod si Kaluyon, umatake ng mga ugat na parang ahas. Umiwas si Arman, tumalon, gumulong, at sa isang iglap ay isinaksak ang punyal sa isa sa mga ugat ng halimaw. Ngunit hindi ito sapat. Pinagpaglamang siya nito na parang alikabok at tumilapon siya sa puno. Huminga siya ng malalim. Inalala niya ang sinabi ni Dayang Magayon. Sa panahon ng pangangailangan, mararamdaman mo ang 4 na elemento. Pumikit siya. Nakaramdam siya ng init sa kanyang palad, lamig sa kanyang likuran, bigat sa kanyang paa, at simoy ng hangin sa kanyang mukha. Nang idilat niya ang mga mata, lumilitaw na ang mga elemental na kapangyarihan. Tinawag niya ang hangin. Nagkaroon ng malakas na bugso ng ihip. Pinalambot niya ang lupa at lumubog ang paa ni Kaluyon. Pinainit niya ang punyal at sa muling saksak sa dibdib ng halimaw, umusok ito at nanginig. Sa wakas, nagsimulang maglaho ang anino ng sumpa sa katawan ni Kaluyon. Pagpapakilala ni Kaluyon. Humandusay ang halimaw at unti-unting naging tao. Isang matandang lalaking puno ng galos at sugat. Patawad anak ng bayan. Ako'y matagal ng bihag ng sumpa. Salamat at pinalaya mo ako. Kunin mo ang dugo ng gubat at dalhin mo ito sa Diwata. Pero mag-ingat ka, sapagkat ang Haring Agila ay hindi basta nagpapakita. At ang luha ng ulap ay tanging lumalabas
tuwing ang langit ay umiiyak sa hinanakit ng mundo. Kumuha si Arman ng maliit na lalagyan at isinalin ang mahiwagang likido. Isa na sa 3 kailangan ay nasa kanya na. Sa kampo ng kadiliman. Samantala, galit na galit si Kalampog. Nakita niya sa kanyang itim na tubig ang pagbagsak ni Kaluyon. Nauna siyang makuha ang dugo ng gubat, bulong niya. Hindi pwede. Ipadala ang mga anino ng bangin. Ipaalam sa lahat ng nilalang na tumatahak siya sa daan ng pagkawasak. Sa kanyang altar, itinaas niya ang mutya at isang ulupong na apoy ang sumiklab. Simula na ng mas madugong labanan. Mula sa puso ng gubat, lumisan si Arman dala ang unang sangkap, ang dugo ng gubat, na ngayoy ligtas na nakatago sa isang sisidlang hiningi niya kay Dayang Magayon. Ngunit batid niyang wala pa siya sa kalagitnaan ng kanyang misyon. Ang susunod niyang layunin, ang balahibo ng Haring Agila, isang nilalang na matagal nang hindi nakikita ng kahit sinong mortal. Ayon sa diwata, ang agilang ito ay tagapagbantay ng langit ng pulang lupa, isang dambuhalang ibon na kayang tumangay ng kalabaw sa isang lipad, at sinasabing nagtataglay ng kapangyarihang sumalamin sa puso ng sinumang lumalapit dito. Isa lamang ang paraan upang makuha ang kanyang balahibo, ang makamit ang kanyang tiwala sa pamamagitan ng purong layunin. Paglalakbay paakyat sa bangin ng Alapaap. Pinaunlakan siya ng diwata ng gabay, isang maputlang ilaw na lumulutang at siyang nagtuturo sa daan. Ang daan patungong bangin ng Alapaap, ang sinasabing lugar kung saan naninirahan ang Haring Agila, ay mapanganib. Matatarik ang bangin, malalalim ang bangin ng walang hagdanan, at ang hangin ay tila pinapalayas ang sinumang aakyat. Sa 3 araw ng kanyang paglalakbay, natanaw na ni Arman ang tuktok ng isang bundok na natatakpan ng makapal na ulap. Doon, sa ibabaw ng isang malaking bato, ay may pugad na kasinlaki ng isang kubo. Mula sa kalayuan, narinig niya ang matinis at malakas na huni. Tila halakhak at sigaw na nagiging kulog. Ang Haring Agila ay naroroon. Ang pagsubok ng langit. Lumapit si Arman, iniwan ang kanyang mga sandata bilang tanda ng kapayapaan, at sumigaw. Haring Agila, ako'y humihingi ng pahintulot. Ako'y sugo ng diwatang tagapangalaga ng pulang lupa, tagapagdala ng liwanag, at lumalaban sa kadilimang bumabalot sa ating lupain. Hinihiling ko ang isa mong balahibo upang magapi ang itim na anting-anting ni Kalampog. Nagpakita ang dambuhalang agila, kasing laki ng isang track. Ang mga pakpak ay tila ulap na lumilipad, ang mga matay nagniningas na ginto. Tumingin ito kay Arman. Ang pakay mo ay marangal, ngunit ang langit ay di basta nagbibigay. Ipasa mo ang 3 pagsubok upang matanto kung ang puso mo ay tunay na dalisay. Unang pagsubok, pagtitimpi sa galit. Mula sa Alapaap ay bumaba ang isang anyo, ang kanyang dating kapitan sa hukbo, si Kapitan Reyes, ang parehong opisyal na minsang nagpakulong sa kanya dahil sa maling paratang ng korupsyon. Tumitig ito kay Arman. Hanggang ngayon ay mandirigma ka pa rin ng ilusyon, Arman. Duwag ka noon, duwag ka pa rin ngayon. Nagalit si Arman. Kumuyom ang kamao niya. Ngunit naalala niya ang paalala ng diwata. Ang kapangyarihan ay babalik sa kanya kapag ginamit sa galit. Pumikit siya, huminga, at tumalikod. Hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko sa iyo. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ng bayan. Mula sa hangin ay narinig niya ang huni ng Haring Agila. Lumampas ka sa unang pagsubok. Ikalawang pagsubok, pagpili sa 200. Nagpakita ang 200 sa kanyang harapan. Isang madali at maaliwalas na daan na may palatandaan, tagumpay at kaluwalhatian. At isang matarik at masukal na daan na may babala, panganib at sakripisyo. Ang kanyang katawan ay pagod, ang kaluluwa'y sugatan, ngunit ang kanyang layunin ay malinaw. Lumakad siya sa matarik at mapanganib na daan. Muli, bumigkas ang Haring Agila. Ika'y pumili hindi para sa sarili, kundi para sa nakararami. Pangalawang pagsubok, nalampasan mo,
Ikatlong pagsubok, pagpapatawad. Sa kanyang panaginip, lumitaw ang imahe ni Kalampog. Tila bata ito na umiiyak sa loob ng isang silid, kinukutya ng mga matatanda, sinasaktan at nilalayuan. Doon nagsimula ang kanyang galit, ang kanyang uhaw sa lakas, ang kanyang pagtalikod sa kabutihan. Makatarungan ba ang buhay na ito? Bulong ng tinig. Hindi siya isinilang na masama. Ginawa siyang ganito. Pagdilat ni Arman, naroon muli ang boses ng Haring Agila. Kaya mo bang labanan ang kasamaan at sa puso'y magtira ng kaunting awa? Tahimik si Arman, mahirap, ngunit unti-unting tumango. Lalaban ako, ngunit kung darating ang araw na siya ay sumuko at magbalik loob, pipiliin kong bigyan siya ng pagkakataon. Isang malakas na huni ang bumalot sa kalangitan. Tunay kang tagapagdala ng liwanag. Kunin mo ang aking balahibo. Ang biyaya ng langit. Mula sa kanyang pakpak, hinugot ng Haring Agila ang isang balahibo. Kasing haba ng sibat, kulay pilak na kumikislap sa araw. Nang hawakan ito ni Arman, ramdam niya ang lakas. Tila kayang gupitin ang kadiliman, kahit gaano ito kakapal. Ngunit bago siya makaalis, bumalot ang ulap sa bundok. Bumagsak ang ulan, malamig, ngunit puno ng damdamin. Ipinikit ni Arman ang mga mata. At sa pagtulo ng ulan sa kanyang palad, narinig niya ang tinig ng diwata. Arman, iyon ang luha ng ulap. Basa pa ang kasuotan ni Arman habang binabagtas niya ang landas pababa mula sa bangin ng alapaap. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit hindi ito karaniwang ulan. Ito ang tinatawag na luha ng ulap, isang mahiwagang likido na tanging lumilitaw kapag ang kalikasan ay nalulungkot o kapag may dalisay na kaluluwang nagtagumpay sa napakahirap na pagsubok. Sa kanyang palad ay hawak niya ang isang sisidlang kristal na ibinigay ni Dayang Magayon bago siya umalis. Doon niya maingat na sinalo ang mga patak ng luha ng ulap. Hindi ito basta tubig. Ang bawat patak ay tila kumikislap sa loob, na para bang may alaalang nakapaloob sa bawat isa. Ngayon, hawak na ni Arman ang tatlong sagradong sangkap. Ang dugo ng gubat mula sa pinakamatandang punong buhay, sinisimbolo ang lakas ng kalikasan. Ang balahibo ng Haring Agila sa gisag ng langit at liwanag ng katarungan. Ang luha ng ulap, luha ng mundo, kapangyarihang nagpapalambot sa kasamaan. Ngunit bago siya makabalik sa kuweba ng diwata, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga ibon ay hindi na umaawit, at ang mga hayop ay tila nagtatago sa ilalim ng lupa. May paparating. Paniniktik ng kadiliman. Habang si Arman ay abala sa pagtahak sa makitid na daan ng kagubatan, isang nilalang na animoy usok ang patagong sumusunod sa kanya. Isa ito sa mga anino ng bangin, mga espiritong nilikha ni Kalampog mula sa mga kaluluwang nilamon ng kanyang itim na mutya. Wala itong laman, puro inggit at galit lamang ang laman nito. Nakaramdam si Arman ng kilabot. Sa isang iglap, bumalot ang dilim sa kanyang paligid, kahit araw pa. Sumulpot mula sa anino ang tatlong nilalang. May anyo ng tao ngunit walang muka, at ang kanilang mga kamay ay mahahabang parang sibat. Ang kapangyarihan ng diwata ay hindi para sa tao, bulong ng isa. Ibaba mo ang mga sangkap at hayaan mong ang kadiliman ang magpatuloy. Hindi sumagot si Arman. Hinugot niya ang balahibo ng agila mula sa kanyang likod at sa isang iglap, ito'y nagmistulang espada ng liwanag. Kung kadiliman ang haharang sa landas ko, liwanag ang isusugod ko. Labanan sa lilim ng gubat. Lumaban si Arman sa tatlong nilalang. Sa bawat hampas ng balahibo espada, natutunaw ang katawan ng mga anino, ngunit agad itong muling bumubuo. Tumakbo siya, gumulong, tumalon sa mga ugat ng puno. Ginamit niya ang lakas ng hangin upang umiwas, ang lakas ng lupa upang dumurog ng daan. Mula sa kanyang baywang, kinuha niya ang sisidlang may dugo ng gubat. Binuksan niya ito at isinaboy sa paligid. Biglang nagsilabasan ang mga ugat ng puno at tinangay ang mga anino. Ibinaon sa lupa. Tumigil ang hangin, tahimik muli ang paligid.
isa na namang pagsubok ang kanyang nalampasan. Pagbabalik sa diwata. Makalipas ang ilang oras, narating ni Arman ang kuweba ng mga alitaptap. Naroon si Dayang Magayon, ngayon ay malapit ng manganak. Mas maaliwalas ang kanyang mukha, ngunit halata ang pagod. Natagpuan mo silang lahat, sabi ng diwata habang pinapahawak sa kanya ang kanyang tiyan. Malapit na siya, malapit nang isilang ang liwanag na magbabago sa takbo ng ating mundo. Handa na akong isanib ang tatlong kapangyarihan, wika ni Arman. Tumango ang diwata. Ngunit bago ang huling pagsasama, kailangan mo munang malaman ang totoo. Hindi ka lang isang sundalo. Ikaw ay may dugo ng mga sinaunang bantay ng kalikasan. Ang iyong ama, na di mo kailanman nakilala, ay isang tagapangalaga ng bundok. Ang lakas na meron ka ay hindi lamang bigay sa'yo. Ito'y nasa dugo mo. Nagulat si Arman. Ibig mong sabihin, hindi aksidente ang lahat. Matagal nang itinakda ng kalikasan na ikaw ang magiging tagapagdala ng huling liwanag. Sa kampo ng kadiliman. Galit na galit si Kalampog. Nasa altar siya, nililigiran ng usok at mga pulang kandila. Malapit na siyang mabuo. Ang sanggol na magpapabagsak sa akin, hindi ko hahayaan. Anya habang pinapainit ang kanyang itim na mutya. Padalhan siya ng mga itinakwil. Pakawalan ang 7 nilalang ng kamatayan. Gawin ang lahat upang matigil ang kapanganakan ng liwanag. Mula sa ilalim ng kanyang dambanang bato, lumitaw ang 7 nilalang, mga nilikhang kalahating tao, kalahating hayop, at purong kasamaan. Isa-isa silang lumabas, dala ang utos na puksain si Arman at ang kanyang panibagong lakas. Paghahanda sa dakilang labanan. Sa kuweba, ipinagkakaloob ni Dayang Magayon kay Arman ang huling pagpapala. Inumin mo ang luha ng ulap, ihalo mo sa dugo ng gubat, at paliguan mo ng liwanag ng balahibo ang iyong katawan. Sa pagsanib ng tatlong ito, ikaw ay magiging tagapagsanggalang ng sanggol ng liwanag. Ngunit tandaan, ang kapangyarihan ay hindi sa lakas ng katawan, kundi sa linis ng loob. Ginawa ni Arman ang bilin. Nang matapos ang ritual, tila siyang bagong nilalang. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng ginto. Ang kanyang hininga ay may amoy ng hanging bundok. At sa bawat tibok ng kanyang puso ay may lagaslas ng ilog. Handa na siya. Hindi pa man sumisikat ang araw, isang malamig na hangin ang bumalot sa kagubatan. Iyon ay hindi ordinaryong simoy, kundi amoy ng kamatayan at kasamaan. Hudyat ng pagdating ng mga ipinadala ni Kalampog. Ang 7 nilalang ng kamatayan, mga halimaw na isinilang mula sa itim na salamangka at itinatagong puot ng mundo. Sa loob ng kuweba ni Dayang Magayon, si Arman ay naghahanda. Ang 3 sagradong sangkap ay ganap ng sumanib sa kanyang katauhan. Ang kanyang balat ay tila naging bakal na may hininga ng hangin. Ang kanyang mga palad ay mainit na parang apoy, ngunit naglalaman ng lakas ng lupa, at ang kanyang diwa ay malinaw na parang tubig na dumadaloy mula sa pinagmulan ng buhay. Handa na ako, sabi niya kay Dayang Magayon. Ngunit sa di kalayuan, naramdaman niya ang matitinding enerhiya na papalapit. Pagdating ng mga nilalang, isa-isa silang lumitaw mula sa dilim. Silabtang kalahating tao, kalahating paniki, kayang dumurog ng bungo sa kanyang huni. Si Sanggam may katawan ng buwaya at balat na hindi nasusugatan kahit ng apoy. Si Rabnok isang dambuhala na may 3 ulo, bawat isa'y may sariling kamandag. Si Tumaga isang nilalang na ang anino ay may sariling buhay at humahabol sa kaluluwa ng tao. Si Inakak isang multong bata na may tinig na nakakabaliw. Si Murok isang lalaking walang muka, kaya niyang magnakaw ng pagkatao. At ang pinakadelikado sa lahat, si Alkut, tagapagdala ng kadiliman. May kakayahang pasukin ang panaginip at sirain ang loob ng isang mandirigma mula sa loob. Hindi mo na maaabot ang kapanganakan ng sanggol, sabay-sabay na bulong ng mga nilalang. Kami ang wakas ng iyong misyon. Ang labanan. Hindi na nag-atubili si Arman. Sa isang iglap, binigyan niya ng utos si Dayang Magayon. Umalis ka na. Itago mo ang sarili mo at ang sanggol. Ako na ang bahala rito. Lumabas siya sa kuweba
At doon ay nagsimula ang pinakamapanganib na labanan sa kanyang buhay. Unang dumating si Labtang. Mabilis ito, parang ulap sa gabi. Ngunit si Arman ay gumamit ng hangin at sa isang iglap, pinunit ng matatalim na buhawi ang kanyang mga pakpak. Bumulagta ito sa lupa. Sunod si Sanggam, wala siyang bahid ng takot. Ngunit nang isinaboy ni Arman ang init mula sa dugo ng gubat sa kanyang mga mata, napaso ito at natumba. Rabnuk ay malaki, malakas, at may 3 ulo. Ngunit ang balahibo ng Haring Agila ay ginamit ni Arman bilang sibat ng liwanag. Tinuhog nito ang 3 ulo ng sabay at lumubog ang katawan nito sa lupa. Tumaga ay umataking biglaan. Ang anino nito ay lumusot sa lupa upang hablutin ang kaluluwa ni Arman. Ngunit sa tulong ng luha ng ulap, napaglabanan ni Arman ang takot at pait ng kanyang nakaraan. Sa liwanag ng loob, nasunog ang anino. Inakak ay humagigik, sinubukang pasukin ang diwa ni Arman. Ngunit hinarangan ito ng liwanag ng punyal ng diwata. Tumili si Inakak at naglaho sa hangin. Murok ay lumapit ng walang mukha. Sinubukang hilahin ang alaala ni Arman upang siya'y makalimot. Ngunit ang balahibo ng Haring Agila ay humalili bilang tagapagtanggol ng kanyang pagkatao. Bumalik kay Murok ang kanyang sariling sumpa at ito ay naging alikabok. Ngunit nang tumahimik ang paligid, biglang nagdilim ang langit. Si Alkut, ang tagapagdala ng kadiliman. Walang ano-ano'y bumulusok mula sa ulap ang isang nilalang na balot ng itim na apoy. Ang kanyang mukha ay walang mata at ang kanyang tinig ay tila sigaw ng libu-libong kaluluwang nasaktan. Arman, bulong ni Alkut. Ikaw ay taksil. Hindi mo ako mapagtatagumpayan. Hindi mo ako matatalo sa lakas dahil ako ay nasa loob ng puso mo. Lahat ng takot, galit at puot mo. Ako ang pinagmulan. Napahinto si Arman. Totoo, mayroon siyang galit sa mundo, sa pagkamatay ng kanyang ina, sa kawalang katarungan, sa mga kasamahan niyang pinatay. At ngayon, ang lahat ng iyon ay ginagawang sandata ni Alkut. Tumawa ang nilalang. Wala kang silbi kung wala ang iyong galit. Hindi mo kayang lumaban kung walang hinanakit. Ngunit muli, naalala ni Arman ang sanggol sa sinapupunan ng diwata, ang liwanag na ipinaglaban niya, at ang mga sundalong kasama niyang dinukot. Isang panibagong apoy ang sumiklab sa kanyang puso. Hindi galit, kundi pagmamahal. Hindi mo ako hawak, Alkut, dahil ang tunay na lakas ay hindi galit, kundi pag-ibig sa bayan at kabutihan. Sumigaw siya. Ang 3 sangkap sa loob ng kanyang katawan ay nagliyab. Ang dugo ng gubat ay pinatibay ang kanyang katawan. Ang balahibo ng agila ay kumislap sa kanyang kamay, at ang luha ng ulap ay bumalot sa buong paligid. Sa huli, tinuhog niya si Alkut sa dibdib gamit ang punyal ng diwata. Sumambulat ang itim na usok, at ang kadiliman ay unti-unting nawala. Pagkatapos ng labanan, pagod at duguan, bumalik si Arman sa kuweba. Ngunit wala na roon si Dayang Magayon. May naiwan lamang na bakas ng liwanag sa sahig at isang munting tela ng bagong silang na sanggol. Narinig niya ang tinig ng diwata sa hangin. Iniligtas mo kami, ngunit hindi pa tapos ang laban. Nasa iyo na ang huling panata. Iligtas ang mga bihag, tapusin ang paghahari ni Kalampog, at ihanda ang mundo para sa pagdating ng liwanag. Makailang araw na ang lumipas mula nang matagumpay na mapuksa ni Arman ang 7 nilalang ng kamatayan. Bagamat sugatan at pagod, hindi siya tumigil. Hindi pa tapos ang kanyang misyon. Hawak na niya ang 3 sagradong sangkap. Nailigtas na niya ang diwata at ang isisilang nitong sanggol na magdadala ng bagong liwanag. Ngunit may isang huling sagabal sa kalayaan ng kanyang mga kababayan. Si Kalampog, ang pinuno ng mga rebeldeng mangkukulam, ang may-ari ng itim na anting-anting na hindi tinatablan ng bala, at ang pangunahing banta sa mundo ng mga mortal at engkanto. Ang paglalakbay patungo sa pugad ng kadiliman. Bago magpaalam si Dayang Magayon, iniwan niya kay Arman ang huling direksyon. Sa pinakailalim ng pulang lupa, sa ilalim ng guwang na bato, ay matatagpuan ang pugad ng kadiliman. Doon mo makikita si Kalampog at ang kanyang bihag. Tumungo si Arman sa sinabing lugar.
Ang guwang na bato ay tila walang laman sa unang tingin. Ngunit sa tulong ng dugo ng gubat, inilapat niya ang kanyang palad sa bato at biglang bumuka ang lupa. Isang patagong lagusan na pa-spiral ang forma, pababa sa kailaliman. Bumaba si Arman, bitbit ang kanyang punyal at balahibo ng agila na ngayoy nagmistulang sibat. Habang bumababa, naririnig niya ang panaghoy ng mga kaluluwang nabihag. Naaamoy niya ang alingasaw ng sinunog na halaman at amoy ng lumat bulok na dugo. Dito niya naunawaan, hindi lamang ito kampo ng mga rebelde, kundi altar ng kadiliman. Ang pagkikita ni Arman at ng mga bihag. Sa isang silid sa ilalim ng kuweba, natanaw ni Arman ang kanyang mga kasamahang sundalo, nakagapos, nanghihina, at tila wala ng lakas ang kaluluwa. May mga sugat sila sa katawan, at ang ilan ay tila ginamitan ng mahika upang hindi makakilos ni makasigaw. Arman, ikaw ba yan? Bulong ni Private. Manrique, halos hindi makapagsalita. Oo, mga kasama, ako ito at ililigtas ko kayo, sagot ni Arman, habang mabilis na ginamit ang kapangyarihan ng luha ng ulap upang basagin ang mahiwagang tanikala. Isa-isang bumangon ang kanyang mga kasama. Ang ilan ay humagulgol sa tuwa, ngunit ang iba'y nanatiling tahimik. Alam nilang nasa paligid pa ang kanilang tunay na kalaban. Ang paglitaw ni Kalampog. Mula sa dilim, lumitaw ang isang figura, payat, matanda, ngunit may kakilakilabot na presensya. Nakasuot ito ng sirasirang balabal at ang kanyang anting-anting, isang itim na mutyang umiikot sa kanyang leeg, ay kumikislap ng itim at pulang liwanag. Sa bawat tibok nito, tila may kaluluwang sumisigaw. Saludo ako sa iyo, sundalo, ani Kalampog. Isa kang matigas na kalaban, ngunit ito ang katapusan mo. Hindi ako natatakot sa iyo, Kalampog. Hindi na ako ang sundalong pinadala niyo sa bundok. Ako na ngayon ang sugo ng kalikasan. Ako ang tagapagdala ng liwanag. Tumawa si Kalampog. Ang liwanag ay pansamantala. Ang dilim ay walang hanggan. Ang huling labanan, liwanag laban sa kadiliman. Sa isang iglap, sinugod ni Arman si Kalampog. Ngunit tinamaan siya ng unang atake. Isang sigaw na may kasamang bulong ng itim na gayuma. Napaatras siya. Lumipad si Kalampog gamit ang anting-anting at sinimulang buhusan si Arman ng mga itim na kidlat. Ngunit hindi na siya ordinaryong sundalo. Pinagsama niya ang 3 sangkap sa kanyang loob. Pinainit niya ang punyal gamit ang apoy ng dugo ng gubat, sinanay ang kanyang katawan sa bilis ng hangin, at binuo ang depensa ng kanyang loob gamit ang luha ng ulap. Sa ikalawang sagupaan, tumama na si Arman. Nasugatan si Kalampog sa balikat. Ngunit biglang gumaling ang sugat. Tumawa si Kalampog. Hindi mo ako kayang patayin. Hindi ako tinatablan ng sugat. Ngunit ngumiti si Arman. Hindi bala ang hawak ko, kundi katotohanan at lakas ng kalikasan. Pagpuksa sa anting-anting. Naalala niya ang payo ni Dayang Magayon. Ang anting-anting ni Kalampog ay hindi mapupuksa sa lakas lang. Kailangan itong mahubaran ng kasinungalingan. Gamit ang luha ng ulap, inipon ni Arman ang alaala ng kanyang mga kasamahan, ng mga inang nawalan ng anak, ng mga bata na naulila, at ng mga nilinlang ng kadiliman. Isang alon ng damdamin at purong liwanag ang bumalot sa anting-anting ni Kalampog. Hindi lahat ng sugat ay pisikal, bulong ni Arman habang isinasaksak ang balahibo ng Haring Agila sa anting-anting. Sumigaw si Kalampog. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Sumabog ang anting-anting at mula rito ay lumabas ang libu-libong anino na sumigaw at naglaho. Mga kaluluwang kanyang pinahirapan, ngayon ay malaya na. Bumagsak si Kalampog sa lupa. Nanghihina, umiiyak. Patawad, ako'y minsang naging mabuti, ngunit nilamon ako ng aking sariling paghihiganti. Lumapit si Arman, tinapik ito sa balikat. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpapatawad, maging malaya ka. Ang pagwawakas ng digmaan. Nagsimula ng gumuho ang kampo. Umalis sina Arman at ang kanyang mga kasamahan, dala ang sanggol ng diwata at lumisan patungo sa kanlungan.
Sa pag-ahon nila mula sa kailaliman ng pulang lupa, ang sinag ng araw ay muling lumitaw. Mas maliwanag, mas payapa. Nang pagdating nila sa isang mataas na burol, naroroon si Dayang Magayon. Nakatayo, buhat ang kanyang anak. Nagtama ang tingin nila ni Arman. "Natupad mo ang iyong tungkulin, Arman," wika ng diwata. "Hindi ako magwawagi kung wala ang inyong tiwala," tugon ni Arman. "At sa sanggol na ito, may bagong simula." Makalipas ang 3 araw mula nang bumagsak ang kampo ng kadiliman, nagtipon-tipon ang mga nilalang ng gubat, mga espiritu ng hangin, mga engkantadong hayop, mga duwende at diwata mula sa iba't ibang sulok ng pulang lupa. Lahat sila ay dumalo sa isang dakilang pagtitipon, isang pambihirang kaganapan na hudyat ng bagong yugto ng kapayapaan. Sa gitna ng isang malawak na parang sa paanan ng bundok, sa ilalim ng puno ng katalab, isang sagradong puno ng mga diwata, naroon si Dayang Magayon, buhat sa kanyang mga bisig ang sanggol. Sa kanyang tabi ay si Arman, nakasuot na ng bagong baluti, na yari sa pinagtagni-tagning sangkap ng kalikasan, balat ng ahas, dahon ng gubat, balahibo ng agila, at pinatigas na lupa mula sa bundok. Pagpapakilala sa sanggol. Sa harap ng lahat ng nilalang, wika ni Dayang Magayon habang nilalagay ang sanggol sa dambanang gawa sa ginto't pilak na bato, "Ipinapakilala ko ang bunga ng paghahalo ng espiritu ng kalikasan at puso ng sangkatauhan, ang sanggol ng liwanag." Kumikinang ang sanggol. Ang kanyang mga mata ay tila may bituin, at sa kanyang pagngiti ay tila tumigil ang hangin upang makinig. Hindi ito karaniwang nilalang. Siya ay isinilang upang balansehin ang mundo, upang gawing posible ang pagkakaisa ng mga mortal at engkanto. Lumapit si Arman at hinawakan ang kamay ng sanggol. Biglang may sumiklab na liwanag mula sa kanyang palad papunta sa bata, na animoy ipinapasa niya ang huling lakas at basbas ng 3 sagradong sangkap. Ang huling gawain ni Arman. Nilapitan siya ni Dayang Magayon. Matagal nang nakatadhana na sa sandaling maisilang ang sanggol, ang tagapagdala ng liwanag ay mawawalan ng lahat ng kapangyarihang ibinigay sa kanya. Hindi ito kaparusahan, kundi pagpapaalam sa isang misyon. Tumango si Arman. Ramdam niya sa kanyang dibdib ang paghina ng kapangyarihan. Unti-unting nawala ang init ng dugo ng gubat, ang pag-aspas ng balahibo ng agila, at ang kapayapaan ng luha ng ulap. Ang kanyang katawan ay muling naging isang simpleng katawan ng tao. Ngunit sa kanyang puso ay wala ng panghihinayang. "Hindi ko kailanman hinangad ang kapangyarihan," anya, "kundi ang kaligtasan ng mga inosente." Pagkilala ng mga nilalang. Lumapit ang isang matandang duwende at yumuko sa harap ni Arman. Sinundan siya ng iba pa, mga espiritu ng tubig, mga nilalang ng kabundukan, at pati mga alagad ng hangin. Isa-isa silang nagbigay-pugay. "Hindi ka lamang sundalo ng tao, Arman," wika ng matandang diwata mula sa silangang kuweba. "Isa kang bantay ng balanse, at kung sakaling muling bumalik ang kadiliman, ang alaala ng iyong kabayanihan ay magiging apoy sa susunod na henerasyon." Pagbalik sa kanilang bayan. Nagpasya si Arman na bumalik sa kanyang pinanggalingan, sa simpleng buhay sa bayan, kung saan naghihintay ang kanyang amang may sakit at ang naiwang bahay na yari sa kawayan. Hindi na siya bumalik bilang sundalo ng estado, kundi bilang tagapagtanggol ng buhay, ng lupa, at ng katahimikan. Buwan-buwan ay binibisita siya ng mga nilalang ng kalikasan. Minsan ay may mga batang duwende na nagdadala ng prutas. Minsan namay ang mismong haring agila ay dumaraan sa kalangitan upang magbigay liwanag sa kanyang taniman. Samantala sa gubat ng liwanag, lumalaki ang sanggol na lalaki. Matatalino ang mga mata, tahimik ngunit puno ng pag-unawa. Sa tuwing siya ay umiiyak, umuulan ng mahina. Sa tuwing siya ay tumatawa, tumutubo ang mga bulaklak sa paligid. Si Dayang Magayon ay patuloy na ginagabayan ng bata. Ngunit sa bawat gabi ay binabanggit niya ang pangalan ni Arman. Isang araw, bulong ng diwata sa sanggol. "Malalaman mong may isang sundalo ang nagtaya ng lahat para ikaw ay maipanganak. At sa puso mo, kahit di mo siya makilala, dadaloy ang kanyang lakas." Sa isang gabi, habang nakaupo si Arman sa ilalim ng buwan,
narinig niya ang huni ng Haring Agila. Sa kalangitan ay bumuo ng hugis ang mga ulap, isang ahas na gumagapang sa bituin at isang bituin na naglalakad sa lupa. Isang hudyat. Ang kapayapaan ay muling naibalik, ngunit ang tunay na digmaan ay laging nasa loob ng puso, ang labanan ng kasakiman at kabutihan. At habang may iisang tao, mortal man o engkanto, na patuloy na pipiliing ipaglaban ang liwanag, ang kwento ni Arman ay mananatiling buhay. Wakas ay